Yes sir, this is Clay at nagbabalik ang pinagpala ng puro katamaran pero gustong yumaman at ayan na. At malapit na nga matapos ang ating kwarto at ito na nga, bakit nga ba ako lumipat ng kwarto? Ito nga pala yung kwarto ko, isa tong dating tindahan at meron ditong double deck at yung ulo ko is tatama na sa kisame, may butas pa dyan. Hindi natin itong mapaganda o maayos dahil napakasip nito. Kaya yung dating bodega natin na sobrang dami ng laman is tinanggalan natin ng laman at nilipat natin dun sa ginawa nating bodega sa baba. At ito na nga, dito na nga tayo sa ating kwarto ng ayos. At dumating na nga ang huling-huli nating parcel para sa ating kwarto at dito na nga ang una natin binuksan is syempre yung damit ng aming asawa. Yan ay regalo ko sa kanya noong birthday niya dahil ngayon lang tayo nagkaroon, ngayon lang tayo magre-regalo at ayan. Ang sumunod na parcel natin is yung wall sticker na kulay black. Ngayon lalagay natin yan dun sa may pader. At ito na ang panghuli nating parcel, ang carpet para sa ating sahig. At ayan, gusto ko kasing tapakan ng mga tapakan yung sahig na may carpet. Ayan, masarap kasi komportable. Tapos idikit na natin yung mga wall sticker na ilalagay natin sa pader. Medyo maganda nito kaso lang hindi naging pulido ang aking paggawa dahil napakahirap niyang idikit dito sa may pader. Hindi siya nagpapantay, ang hirap. Tapos sarap pa yung pader natin pero ayan man, pinagtyagaan na natin. Medyo okay naman ang kinilabasan, parang pininturakan. At ito na nga, isunod na natin kung saan natin ilalagay o ipupwesto tong carpet. Paano ba to? Medyo hindi skwalado ang aming kwarto at hindi pantay. Tingnan mo naman, may sobra-sobra sa ating gilid. At ayan, medyo maganda na. Pumagay nga rin dyan yung wall bricks na nilagay natin na kulay itim. Tapos yung corner niya na kulay gray. Medyo tugma dun sa naisip natin design. At ito na ang ating kabuuan na nagawa ngayong araw at tayo naging productive at hindi tayo naging tamad. Charot! Ito yung view niya pag patay yung ilaw, LED lights yung gagamitin. Pero naglalagay pa rin tayo dyan ng dim light para medyo maliwanag pa rin. Tapos dito sa corner na to, yan, yung mga gamit ko, hindi ko pa nalagyan kasi ng cabinet dito. Maglalagay tayo ng cabinet. Tapos dyan sa bandang gilid, maglalagay tayo dyan ng table at chair para sa ating setup. Tapos ito naman ang view niya pag walang ay pag may bukas yung ilaw, yan makikita may lukot-lukot naman. Pero sasapawan natin yan yung acoustic panel para medyo nagbabounce pa rin yung tunog kahit na malakas yung sounds ko dito sa loob kasi magpapatugtog tayo dito at parang gagawin ko to siyang mini studio. At ito na nga, yan, ganda ng design, nagaganda naman ako. Tapos yung gravity, medyo kailangan i-dark pa natin yung kaso sa ilong ng pintura, hindi pa natin yung magagawa sa ngayon. Tapos yung bed ko pala, yung higaan ko, magagawa rin ako ng higaan na may stand para may drawer sa ilalim para yung yung mga damit ko is naka-organize. Tapos dyan sa taas maglalagay tayo dyan ng cabinet para paglalagyan ng mga gamit natin na hindi nagagalaw na malikot na bata. Tapos ito yung view niya sa ilaw, ayan, ganda. Ang kabuhang gastos ko pala dito is almost 6,000 din sa lahat-lahat. Pero kung kagastusan ko pa, makakabili pa ako ng gaming chair at gaming table. Kaso paglalaanan muna natin yung mas importante. Siyempre, lisensya muna yung unahin kong kunin bago tayo bumili nun. Sana tayo bumili nun. Marami rin tayong binabalak dito kasi wala pa tayong masyadong mga gamit sa pag-vlog at pag-record ng mga bagay-bagay. At ayan, maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang dito na lang, hanggang sa muli, hanggang sa susunod na project natin. Maraming salamat.